Alright, so welcome back to my YouTube channel, din CJ Accounting Lecture. Sir CJ Formaran here at magdi-discuss ng panibagong topic about naman sa corporation. At ang pag-uusapan natin sa video lecture na to is of course introduction pa lang. Okay? At dahil medyo marami-raming terms ang mga kailangan nating maintindihan sa corporation, including yung corporate formation, hahati-hatiin natin into parts. Okay? Ngayon, ang kakaiba dito sa presentation natin, hindi kasi tayo nakagawa ng presentation, parang mga, ano lang to, key. Okay, keywords lang ang mga makikita natin dito. And then, along the way, i-discuss natin. Okay, para doon sa akin mga students, we have a book, okay, na ginagamit. Kindly refer to that na mag-start sa page 200. 51, chapter 6. Okay? Para naman dun sa mga hindi ko student, makinig ka na lang kayong mabuti dito kasi ipapaliwanag rin naman natin in details yung mga usapin about sa corporation. Okay? So, simulan na natin. Yan. Okay, but before we start, of course, magpasalamat tayo sa ating mga references na ginamit. Of course, yung aming sinubscribe na book ni Dr. David Reyno and Sir Florencio Reyno, Financial Accounting Reporting Part 2, Partnership and Corporation Accounting 2019 edition. And of course, for the photos ay galing sa google.com. Yan, to enhance our presentation. Pero wala namang enhancement dito kasi mga key term lang or keyword lang yung gagamitin natin. Okay, so simulan na natin ang discussion. Ganito muna, okay? Bago natin i-define ano ba yung corporation or ano, para mas maintindihan natin, okay? Ganito siya, isipin mo merong isang pizza pie, okay, na hinahati-hati natin into parts. Okay, imagine mo na yung pizza pie na yon ay isang corporation na kung saan, okay, may mga kumukuha, 'di ba? May mga kumukuha ng shares, yung share nila sa pizza pie. Okay, imagine mo yung ganon, may kumukuha ng share sa pizza pie. Okay, sa regular corporation, yung mga for stock, 'di ba? Mga stock corporation. Okay, pag kumuha sila doon ng share, ang tawag doon sa mga nag-invest doon sa corporation ay mga shareholder. Okay, kaya nga 'di ba kumukuha ng share. Nagiging part owner ka nung corporation. Okay? Kaya kung iahalin tulad mo siya sa sole proprietor, sa sole proprietor, 'di ba, isa lang ang may-ari ng business. Sa partnership, pwedeng 2 or more partners, 'di ba? Dito naman sa corporation, ang tawag nila ay mga shareholders kung stock. Okay? Kung stock corporation ang pinag-uusapan. At kung non-stock naman siya, ay members ang tawag. Okay, ngayon, yung detalye nan pag-uusapan natin along the way. Huwag kang mag-alala. Isipin mo na nga lang, okay, ang corporation ay isang pizza pie na hinahati-hati natin into share at merong mga kumukuha ng share na yon. Okay, yung mga owner nun, ang tawag doon shareholder. Okay? So ganun yung concept ng corporation kapag regular corporation ang pinag-uusapan. Ngayon, pag-usapan natin muna, okay, pag-usapan na natin itong ano ba talaga yung corporation as discussed or as defined in the Revised Corporation Code of the Philippines. Okay? Merong specific na batas para sa mga regular corporation. Okay? At meron ding specific na batas para naman sa mga special corporation na governed by special laws. Okay, so ang pag-uusapan lang naman natin dito ay yung governed by the Revised Corporation Code of the Philippines. Kung mapapansin mo, nakalagay ay revised kasi kung hindi ako nagkakamali, way back February 2018, ni-revise yung old corporation code, okay, yung corporation law. Yan. Kaya starting February 2018, ayan, meron na tayong revise at medyo may mga nabago dun sa old definition. Kaya kung nagbabasa ka ng libro na 2017 and 2017 or mas matanda pa or older version, wag na, baka kasi ang mabasa mo yung old corporation code. So, ang gagamitin na natin ngayon ay the Revised Corporation Code of the Philippines. At ngayon, yan. Sabi ng Revised Corporation Code of the Philippines, meron akong guide dito sa aking side. Okay, at babasahin natin, 'di ba? Ano ba yung corporation? So sabi dito, according to the Revised Corporation Code of the Philippines, okay, a corporation is an artificial being, okay, created by operation of law, having the right of succession, okay, and the powers, attributes, properties expressly authorized by the law or incidental to its existence. Yan. So, para mas maintindihan natin, hihimay-himayin natin yung definition ng corporation. Ano ang unang sabi?
a corporation daw is an artificial being. Yan. Anong ibig sabihin ng artificial being? Ibig sabihin, hindi siya tao, hindi siya natural person, but rather, it is treated by the law as juridical. Ulitin ko ha, juridical person. Or meron siyang tinatawag na juridical personality. Okay? Na kung saan, meron siyang mga rights, okay, or powers na katulad din ng isang natural person. Yan ha. Pero syempre, hindi lahat. Okay? Yun lang sinabi ng batas. Kaya sabi ay expressly authorized by the law. Nga, kung ano yung sinabi ng Corporation Code of the Philippines. Yan. Okay? So, sa mata ng batas, okay, ang corporation, sabi dito, di ba, is a legal, okay, or juridical personality na separate, okay, dun sa kanyang mga shareholders. So, merong sariling identity ang isang corporation. Kaya naman, 'di ba, pag may mga pagkakataon na ang corporation ang kinakasuhan, it is the corporation ang nasusu o yung kinakasuhan at hindi yung mga owner or shareholder. Okay? So, merong distinct personality ng katulad din sa partnership na kung saan magkaiba yung transaction na personal ng partners, 'di ba, at saka ng partnership. Okay? So, ganun din sa corporation. It is treated as an artificial being with juridical personality separate from its owner. Kakaintindihan? Yan ha. So ibig sabihin nito, kung artificial being siya sa mata ng batas, 'di ba? Pwede siyang magmay-ari ng mga property, pwede niya yung paupahan, pwede siyang kumita. Yan, yung mga ganon. Okay? So kaya tinreat as artificial being. Okay, ano ba ang sabi dito? Created by operation of law. Yan. Ito ang pinagkaiba niya talaga sa partnership. Kasi yung partnership, 'di ba? The partnership can arise, okay, by the mere by the mere agreement of the partners. Yan, 'di ba? So pag nag-agree sila, may partnership na. Hindi po 'yun pwede sa corporation. Okay? Sa corporation, sabi dito, it is created by the operation of law. So ibig sabihin ang magbibigay sa ng kapangyarihan, 'di ba, para maging existing yung corporation ay ang batas. At kaya nga meron tayong tinatawag na Revised Corporation Code of the Philippines, 'di ba? At meron din tayong mga special laws pertaining to corporation, ng mga special corporation, 'di ba? So hindi siya pwedeng basta na lang by mere agreement, may corporation na. Hindi po siya ganoon. Okay, kaya naman, 'di ba? Matrabaho talaga ang pag-a-apply ng isang corporation. At yun ay mga pag-uusapan natin along the way. Okay, so tatandaan mo ha, it is created by operation of law. May batas na nagsasabi or may magbatas na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para mag-exist ka as a corporation at hindi pwedeng basta nag-agree lang yung mga shareholder. Nagkakaintindihan po. Ano pa dito? Having the right of succession. Pag sinabi nating succession, 'di ba? Naiipamana, 'di ba? May mga sunod na magmamana ng corporation, right of succession. May karapatan na mag-exist, 'di ba? So sabi dito, 'di ba? Okay. The Revised Corporation Code of the Philippines states that the corporation shall have the perpetual existence. Okay, i-highlight muna natin 'yan ha. Perpetual existence. Ibig sabihin, hangga't hindi naka-state sa Articles of Incorporation. 'Di ba kasi yung parang Articles of co-partnership, 'di ba? Hangga't hindi nakasaad doon na merong limit yung life, okay, ng corporation. Kumbaga may limit, 'di ba? Okay. Ang corporation ay merong perpetual existence. Ibig sabihin, forever, tuloy-tuloy, perpetual, 'di ba? Unless otherwise, 'di ba? Sabihin nga doon sa Articles of Incorporation, which is pag-uusapan natin along the way yung Articles of Incorporation. Unless otherwise, sabihin doon na merong limit lang yung life ng corporation. Okay, so perpetual existence. Kung hindi ako nagkakamali doon sa lumang batas, kung hindi ako nagkakamali ha, parang may limit na 50 years tapos renewable. Okay, after 50 years, i-renew yung corporation. Ngayon, ang sabi ng Revised Corporation Code of the Philippines, kung wala kang nilagay sa Articles of Incorporation na life or existence ng corporation, it should be perpetual. Kay tuloy-tuloy, may forever going concern. Ganyan. Okay? So, kaya sabi, having the right of succession. And also, okay, having the right of succession, diyan kasi sa mga corporation, labas-pasok ang mga shareholder eh.
Okay, lalo na yung mga corporation na open corporation. Sorry, open corporation kung saan pwede mag-invest ang general public, 'di ba? So may magi-invest, may aalis, 'di ba? Magi-invest ulit, may aalis. Okay. Tuloy-tuloy pa rin siya as long as merong mga nag-e-exist na mga shareholder. Okay? So again, meron siyang right of succession. Perpetual existence is the term unless otherwise, iba yung sinasabi ng Articles of Incorporation, nililimit. Okay. Ano pa? Meron din daw siyang power or kapangyarihan. Mamaya pag-uusapan natin yung mga powers of corporation, di ba? Attributes and properties expressly. Okay, ibig sabihin ng expressly in writing, di ba? Okay? Authorized by law or incidental to its existence. So pwede daw na expressly authorized by the law, ibig sabihin nakalagay sa Revised Corporation of Code of the Philippines, or incidental to its existence. Kahit na hindi siya nakalagay doon, as long as siya ay part ng operation ng isang corporation, okay, meron siyang mga ganong power, attributes, and properties. Okay, kaya kung mapapansin mo, kung meron siyang sariling kapangyarihan na parang sa isang natural person din, meron din siyang right of succession, meron siyang attributes, pwede siyang mag-own ng mga property, tinitingnan talaga siya ng batas, okay, as artificial being or juridical person separate from its owners. Okay? So ano pa ba yung mga kailangan nating maintindihan dito? Okay? Yan. Yan. So sabi dito, being a mere creation of law. Yan, di ba? A corporation may exercise only such powers granted by the law of its existence. Yan. So ibig sabihin may limit pa rin naman. Hindi siya katulad ng isang natural person. Kasi nga dahil kinreate ito ng batas, 'di ba? Merong limit yung kapangyarihan. At yun naman ay talagang all powers naman are subject to limitation. Okay? Yan. So nagkakaintindihan, yun po ang isang corporation as distinguished sa isang partnership at sa isang sole proprietorship. Okay? Yeah. Okay, so malinaw na yung definition ng corporation. Let's proceed to characteristics. Yan na, yung mga in addition to the definition of a corporation. Ano ba yung mga characteristics ng isang corporation as distinguished, di ba? Doon sa partnership at saka sa sole proprietorship. Unahin natin yung limited liability of shareholders. Okay. Sino nga po yung mga shareholders? Sila yung nagmamay-ari, of course, ng corporation, mga part owner. At kaya sila tinawag na shareholder or stockholder, yung old term na ginagamit pa rin naman, kasi bumili sila ng share dun sa corporation kung yun ay stock corporation. Okay, kasi kung non-stock corporation, ang tawag po ay hindi shareholder, but rather members po ang tawag. Kasi wala naman siyang binibiling share. Liwanagin lang natin yung part na yon. Ngayon, ang dito naman kasi sa basic accounting, okay, ang pinag-uusapan naman natin mga stock corporation na normally open corporation. Diba? Yun yung mga pinag-uusapan natin. So pag binabanggit natin yung shareholders, it is assumed na ang pinag-uusapan natin ay stock corporation. Okay, pag-usapan natin, limited liability daw. 'Di ba? Okay. Ito yung nagde-distinguish sa partnership. Bakit? Okay, yung mga general partners na naalala mo, 'di ba? Yung mga general partners, they are liable to the creditors up to the extent of their personal property if in case na kung mag-liquidate yung partnership, 'di ba, at maibenta na yung mga property, hindi pa rin enough yung napagbentahan para bayaran yung utang ng partnership. Kaya naman, yung mga general partners, nasa subject yung kanilang mga personal property, katulad halimbawa ng personal na sasakyan, personal na real properties, bayat lupa, 'di ba? Pwedeng ibenta yon at ibayad dun sa pinagkakautangan ng partnership. Ganun po yon. Ngayon, itong mga shareholders under corporation, they have limited liability. Anong ibig sabihin nun? If in case na halimbawa lang nagkaroon ng corporate liquidation or nagsara yung corporation at syempre may mga pinagkakautangan ng korporasyon, di ba? Ngayon, naibenta na ng corporation ang lahat ng property at naibayad na doon sa mga pinagkakautangan sa creditors. Pero hindi pa rin enough. Meron pa rin balanse, di ba? Pwede bang habulin or pwede bang ibenta ang personal property ng mga shareholder?
Hindi po. Ang limit lang ng kanilang pag-utang ay up to the extent of their investment only to the corporation. Ano pong ibig sabihin ng up to the extent lang ng kanilang investment? Halimbawa, ako ay isang shareholder at nag-invest ako kay XYZ Corporation. Ang ininvest ko nasa 100,000, di ba? And then eventually nalugi yung corporation, nag-liquidate and then nagbabayad na ng utang. Ngayon, syempre kasama na ring nawala yung aking investment, 'di ba? Na 100,000 kasi syempre ibinayad na rin 'yan doon sa mga creditors. Okay, ngayon, pwede ba akong singilin? Okay, yung mga personal property ko ba, pwedeng ipagbenta para maibayad doon sa pinagkakautangan ng corporation? Hindi po. Hanggang doon lang sa 100,000 na ibinigay ko. Kumbaga, hanggang dyan lang yan. Wala na akong liability after that. Nagkakaintindihan po. Yun yung sinasabing limited liability of shareholders. Yan, as distinguished sa isang partnership. Okay? Kasunod po, close regulation by the government. Yan. Dahil ito'y corporation, syempre, meron tayong sinusunod. Okay? Na merong nagmamanage, merong regulatory agency na nagmamanage ng mga corporation. Okay? At ang tawag doon ay yung SEC or Securities and Exchange Commission. Na kung saan, tayo ay kung gusto nating magkaroon ng isang corporation, kung gusto nating ito ay mag-exist, sa mata ng batas, kailangan natin tong i-apply. Hindi katulad ng isang basic partnership na may mas mababang tawag dito, may mababa lang ng puhunan, mababa halimbawa sa 3,000, di ba? Okay, pwedeng mere agreement na talaga. Ngayon, dito sa corporation, closely regulated tayo. At hindi lamang ng Securities and Exchange Commission. Okay? Kung halimbawa tayo ay mga bangko, 'di ba? O deregulated tayo by Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung tayo halimbawa ay mga insurance, so insurance company na corporation, 'di ba? So tayo ay regulated by the Insurance Commission. Yan. O kung tayo ay mga mining, nandiyan ang DENR. So ganun. Okay, ganun yung isa sa mga characteristics ng corporation, no? May close regulation by the government. Okay, unlike yung sole proprietorship at saka yung partnership. Although yung partnership naman ini-apply din sa Securities and Exchange Commission kapag na-meet mo yung mga may mga criteria, okay, para ikaw ay i-regulate. Pero mainly, okay, at talagang nire-regulate ng Securities and Exchange Commission ay yung mga corporation. Nagkakaintindihan? Okay, ano pa nakalagay dito? Delegated management. Okay? Hindi po pwede na halimbawa ako ay isang shareholder at meron lang akong maliit na share sa isang corporation at tinawag ko ang sarili ko na part owner, ay pwede ko nang ipasok sa isang kontrata yung korporasyon. Hindi po yun ganon. Okay? Unlike sa partnership, 'di ba? Sa partnership, merong yung mga partners, 'di ba? Kung hindi sila nag-delegate ng managing partner, each and every one of them ay ina-assume na agent ng partnership, ahente, middleman, 'di ba? Kaya nga may tinatawag na mutual agency. So, pwede sa kanila i-bind nila yung partnership kung hindi sila nakapag-assign ng managing partner. Okay, sa isang corporation, hindi pwedeng yung kung sino lang na shareholder or part owner ang mag-bind ng corporation, okay, sa mga transaction at ipasok sa isang kontrata. Hindi po 'yun ganon. Okay? Ang corporation ay nagtatalaga, okay, ng tinatawag nating mga board of directors or BOD para po sa mga stock corporation, yung may mga binebentang shares. Para naman po sa mga non-stock corporation, ang tawag po ay hindi board of directors, but rather ang tawag po ay board of trustees or BOT. Okay, ulitin natin ha. Pag stock corporation, BOD or board of directors. Okay? Kapag naman po mga non-stock corporation, ang tawag po natin ay BOT or board of trustees. Ang tawag po natin sa owner ng mga stock corporation ay shareholder or stockholder. Ang tawag naman po natin sa mga non-stock corporation na mga part owner ay members. Nagkakaintindihan po. Ngayon, itong board of directors or board of trustees, sila, okay, yung sinasabi ditong delegated management. Diba? Sila yung nagbabind sa corporation para pumasok sa mga kontrata, 'di ba? Sa kung ano-ano mang contract of sale, contract to sell,
Yan, yung mga ganyan. Okay? Donation, etc. etc. So may delegated management. Ngayon sa partnership, may delegated management din naman. Okay? Kaya nga may tinatawag na managing partner. It's just that sa partnership kasi, 'di ba? Kapag nga walang inassign na managing partner, each and every one of them are called agent. 'Di ba? Pero sa corporation hindi pwedeng yung walang say na shareholder lang ang basta magbabind. Okay? Sa isang corporation, meron pong nakadelegate which is the board of directors or board of trustees. At yung mga yan, nag-e-elect pa yan, okay, ng mga officers nila, 'di ba? Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga president, 'di ba? Vice President for operations, for finance, for human resources management, mga ganon. Okay, at may mga committee pa, etc. etc. So hindi basta-basta naiibahin ng kung sino lang na shareholder yung corporation. Meron pong management na nagbabind, which is the board of directors or board of trustees. Okay? Yan. So at least, 'di ba? Nalaman mo yung mga characteristics. Recap tayo. Limited liability ng shareholders, close regulation by the government, okay, and delegated management. Yan. And then again, itong ang corporation ay merong perpetual existence. Okay? Unless otherwise, iba yung sinasabi sa Articles of Incorporation. Nagkakaintindihan po. So yun po yung mga characteristics ng corporation. Next tayo. Advantages. Okay. Nakalimutan ko. Yung munang similarities between partnership and a corporation. Hindi na natin nailagay dito. So basahin natin. Okay? Ano ba yung pinagkatulad nila? Okay, sabi dito, like a partnership, a corporation has a juridical personality. Yan, yung binabanggit natin, di ba? Kasi ang partnership is separate from its partners. So kung may transaction ng partnership, separate yun sa personal transaction ng mga partners. Nagkakaintindihan po. So ganun din po ang corporation, meron siyang distinct personality. Okay? Ano pa? Like a partnership, a corporation can only act through agents. Okay? Yun nga, pero kasi 'di ba, sabi nga natin, doon kasi sa partnership, lahat ng partners kasi ay considered agent, 'di ba? Kapag hindi nag-assign ng managing partner, no, kung siya yung makikipag-usap, siya yung papasok sa kontrata. Dito kasi sa corporation, okay, although may mga agent which is considered as yung board of directors or board of trustees, pero yung ibang mga shareholder na kakaunti lang naman ang share or walang say doon sa corporation, hindi basta-basta pwedeng mag-bind. Okay? Ang point lang ng similarity dito is that okay, merong delegated management. Okay? And then, like a partnership, a corporation is an organization composed of aggregate of individuals. Okay? So, kasi di ba sa partnership, pwedeng 2 or more partners, okay, bind themselves together. Sa corporation, okay, group of individuals din ito unless, uulitin ko po ha, unless it is a one-person corporation. Siyempre, hindi aggregate of individuals yun. Kasi iisang tao lang or iisang shareholder lang yung nagmamay-ari at nagtayo ng corporation. Kaya nga ang tawag po ay one-person corporation or OPC. Ito kasi bago eh. Okay, wala ito dun sa old corporation law. Okay, dun sa revised corporation code, inaalaw na po ang isang stockholder, okay, or ang isang tao na magtayo ng one-person corporation. Ngayon, kapag ikaw ay magtatayo ng one-person corporation, required na ilagay mo doon sa pangalan ng corporation or isa-affix mo na nakalagay OPC. Ano po yung OPC? One-person corporation. Para alam nila na iisa lang yung may-ari. Okay? So yun naman yung pag-uusapan natin. Pero in general, okay, kung hindi siya OPC or one-person corporation, it is composed of aggregate of individuals. Nagkakaintindihan po? Okay, katulad din ng partnership na may 2 or more persons which bind themselves together. Yeah. Okay. Let's proceed to the advantages and disadvantages, okay, of a corporation. Yan. Okay. At hanggang dito na lang yung part 1 muna para at least maintindihan natin, mas makomprehend natin pag himay-himay. Okay? Pag matagal kasi medyo nakakasawa. Let's go to the advantages of corporation. So sabi dito, isa sa mga advantages of corporation is it has a continuity of existence. Yan.
Okay? Dati kasi sabi nga natin, merong limit yung life niya na 50 years tapos i-renew. Ngayon, sabi ng Revised Corporation Code of the Philippines, unless otherwise iba yung sinasabi ng Articles of Incorporation, meron po tayong the term is perpetual existence. Okay, so ibig sabihin tuloy-tuloy. Perpetuity, 'di ba? Tuloy-tuloy siya. Okay? Unless yun nga bigyan ng limit yung life. Okay, tas renewable. Number two, its credit is strengthened by its continuity of existence. Anong its credit? Okay, is strengthened by the continuity of existence. Ngayon, dahil nga may perpetual existence at magtutuloy-tuloy, okay, isa sa mga advantages niya is mas appealing siya on the part ng mga magpapautang sa corporation katulad ng mga banks or other financial institutions, katulad din ng mga supplier. Kasi 'di ba, magtutuloy-tuloy yung existence ng corporation. So, hindi masyadong mangangamba at appealing on the part of the lenders or creditors ito. Kaya isa yun sa mga advantages. Number three, its management is centralized. Yan in the board of directors or board of trustees. Ito yung sinasabi natin kanina na may delegated management. 'Di ba? Hindi kung sino-sino lang ang magbabind ng corporation. Meron po tayong meron po tayong management which is nakadelegate sa kanila. Okay, yung task, okay, na alagaan yung corporation. Yan. At ang tawag po natin doon ay board of directors kung stock corporation at kung non-stock naman ang tawag po ay board of trustees. Okay? Kasunod, the shareholders have limited liability. Na ipaliwanag na natin ito. Okay, kanina sa characteristics. Okay? Number 5, the shares of stock, sabihin stock corporation na pinag-usapan, can be transferred without the consent of the shareholder. Yan, pag-usapan natin. Okay? Sa partnership kasi, kung maaalala mo, 'di ba? Kapag ikaw ay mag-a-accept ng bagong partner, kailangan merong approval or consent ng lahat ng partners. Okay? Kung meron dong may mag-disagree, okay, ay it could lead to partnership dissolution. 'Di ba? Parang ganyan. Kaya hindi ma-accept yung gusto ng ibang maging partner. Parang gano'n. Okay. Sa corporation, hindi gano'n. Okay? Labas-pasok po ang mga shareholders sa corporation, lalo na yung mga maliliit lang ang shares. 'Di ba? Kasi pwedeng i-transfer ng mga shareholder yung kanilang shares of stock. Kaya nga meron tayong tinatawag na stock trading kung mga open corporation, 'di ba? Ibinebenta at bibili ng iba. Yan, ganyan, di ba? So, hindi kailangan may consent ng lahat ng shareholder. Hindi katulad ng sa partnership na kailangan, bago mag-accept ng partner, merong consent ng lahat ng partners. Sa corporation, hindi po ganon. Okay, the shareholder can exit or i-accept ng corporation, okay, even without the consent of the other shareholders. Isa yun sa mga advantages ng corporation. Nagkakaintindihan po? Okay. Let's go to the disadvantages. Okay. Number 1, the corporation is relatively complicated. Okay, information and management. Hindi katulad ng ng sole proprietor, 'di ba? Napakaunti ng mga requirements. Yan. Yung partnership ganun din lalo na kung maliit lang. Sa corporation kasi unang-una yan, mag-a-apply ka sa Securities and Exchange Commission. 'Di ba? May mga requirements yang mga yan na kailangan mo i-comply. Ngayon, kung ikaw ay corporation na regulated by other government agency, katulad halimbawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kung bangko ka or financial institution, yan, ay di medyo complicated. Okay? Yung mga dami mo kailangan i-submit. Nagkakaintindihan? Okay. Number 2, it entails relatively high cost of formation and operation. Siyempre, di ba? Okay, hindi yan katulad ng sole proprietorship or partnership. Pag corporation, meron tayo ditong pinag-uusapan ng mga shares of stock, yung mga authorized shares of stock, lalo na kung ito ay mga stock corporation, di ba? At saka yung pagpo-process, di ba? Kasi may mga legal fees yan, kung ano, yung mga tinatawag ng organization expenses or organization costs. Okay, pag nagsisimula ka magtayo ng corporation, so medyo magastos talaga. Okay? Number 3, its credit is weakened by the limited liability of the shareholders. So ito naman yung disadvantages. So kanina, yung yung pagkakaroon niya ng perpetual existence ay advantage on the part of the creditor or lenders. Ngayon, dahil may limited liability yung mga shareholders, nawi-weaken daw, humihina yung medyo hindi nagiging appealing on the part of the lenders or creditors yung fact na limited lang yung liability ng mga shareholders.
But then again, ito naman ay for academic purpose lang, no. Alam naman natin na mas appealing talaga din yung corporation in terms of sa mata ng mga lenders, okay, ang mga creditors in general. Okay? Yan. Number 4, there is a greater degree of governmental control and supervision. Nabanggit na natin kanina, 'di ba? Bukod sa Securities and Exchange Commission at saka sa BIR na kung saan nagpa-file ka ng audited financial statements, ay di meron pang ibang mga government agencies. Okay? Depende sa operation ng iyong corporation. And then number 5, the shareholders or members have the little voice in the conduct of the business. Totoo ito. Kasi, okay, ganito po yan ha. Okay. Dito sa corporation, particularly kung stock corporation, no. Ang meron kasi ditong mga may voting rights, may mga non-voting rights. Ibig sabihin kung magdedesisyon ang management, halimbawa, magtatayo ng branch yung corporation, 'di ba? Okay. Hindi dito pinagbabasehan sa votation kung ilan ang number of shareholders. Okay? Halimbawa parang ganito. Halimbawa sa Corporation A ay nagpaplanong magtayo ng isang branch abroad or kahit dito na lang sa Pilipinas. Okay. Assuming merong 10 or merong 10, sabihin natin may 20 na shareholders. Okay. Ngayon, ako mag-isa. Okay, meron akong 51% ownership. Diba? May 51% ownership. Ako lang 'yan ha. Tapos the rest, kayong 19 shareholders, hati-hatiin nyo na yung 49%. Bahala kayo, parang ganon. Ngayon, kapag halimbawa nagbotohan kung magtatayo ba ng isang branch, okay? At nag-yes ako, gusto ko, which is I have the 51% ownership. Tapos kayo nag-no kayo, which is 49% lang kahit pagsama-samahin mo kayo. Mas mananalo ako kahit solo ako. Okay? Kasi nga, dito, walang boses yung mga, sabi dito, di ba? Yung mga shareholders or members, particularly shareholders na maliit lang yung shares, wala silang, they have little voice in the operation of the business. Ang talaga nasusunod dyan, yung management, okay, na normally may mga malalaking shares of shareholdings or shares of stock ownership doon sa corporation. Kaya nga sabi ko doon sa example ko sa inyo, kahit kayo ay 19 na pag pinagsama-sama mo yung ownership niya ay 49% lang at ang akin ay 51%, a total of 100%, di ba? Ako pa rin po yung masusunod kahit solo lang ako. Okay, kumbaga sa pizza na hinati-hati, ang laki ng part ko, nung portion ko. Kayo, hinati-hati nyo na yung 49%. So, ganun po ang nangyayari sa corporation. At ang may say kasi talaga dito, okay, ay typically yung board of members or board of trustees. 'Di ba? May mga pagkakataon na nagkakaroon ng votation ang shareholders, kailangan ng boto ng shareholders. But then again, ang nananalo pa rin talaga dito ay yung may malaking shares or malaking shareholdings or malaking ownership dun sa corporation. Ganun po siya. Nagkakaintindihan po, hindi katulad ng halimbawa sa partnership. Kung merong halimbawa ay, although sa partnership kasi dapat may consent ng lahat. Kumbaga parang dapat lahat nag-oo. Unless nag-majority win sila. So, diba? Pero sa corporation, hindi po ganun ang style. Okay? Kung sino may malaking ownership, siya po talaga yung nasusunod. And typically, yung may mga malalaking ownership sa corporation ay part ng management at part ng board of directors or board of trustees. Nagkakaintindihan po. Ganun po yung pinagkaiba niya sa ibang form of business organization katulad ng sole proprietorship at saka ng partnership. Okay? So hanggang dito na lang po muna yung part 1 ng ating introduction to corporation. Doon sa part 2, pag-uusapan natin yung mga classification of corporation, 'di ba? Powers of corporation, ano yung mga rights or basic rights ng mga shareholders, okay? Yan, and then yung corporate formation. So again, thank you very much for listening and I hope tune in ka pa doon sa mga susunod nating video lecture. Okay? So God bless us all.